Wala man sa Pilipinas, patuloy sa pagtulong ang mga Pilipino sa Canada sa mga biktima ng lindol sa Cebu kamakailan. At sa ulat ni Paula Saraza, ang mga pinangunahang donasyon drive nakapaghatid na ng tulong sa daan-daan mga pamilya. Daan-daang dolyar na ang nakalap sa ilang GoFundMe pages na isinagawa ng mga Pilipino sa Canada para sa mga apektado ng lindol sa Cebu kamakailan. Isang patunay daw nila sa diwa ng bayanihan, malayo man sa Pilipinas. Helping and compassion does not know distance. Kababalik lamang mula Pilipinas ni Joy Siega nang tumama ang lindol sa Cebu. Hindi man residente sa probinsya, hindi siya nag-atubiling gumawa ng paraan para makatulong sa mga biktima ng lindol. My initial thinking was, I have to do something. So the least I could do is create a GoFundMe page. And then after I created that, I shared it in my social media. So my friends and family here in Canada or outside Canada who has access to GoFundMe can donate directly to that page. Sa kasalukuyan, mahigit $500 na ang donasyon sa sinimulang GoFundMe page, Healing Hearts and Homes in Cebu. Kaagapay ang grupong Joy of Helping, ang pinagsamang fundraiser na kalikom na ng nasa mahigit 150,000 pesos na ipinambili ng kulambo, banig, bigas at iba pang mga pangunahing pangangailangan para sa mga residente ng bayan ng San Remigio. They focus on that area because majority of the relief are going to much easier area that can be reached. The donations and support from other people are still coming in. They are scheduled to do a second drive relief for the family that's in that area, which is scheduled next week, October 19. Hindi rin daw nagdalawang isip si Ethel Lanada sa pag-abot ng suporta sa hometown niya sa Daan Bantayan, na isa sa pinakaapektado ng 6.9 magnitude na lindol. I have family and friends there, so I felt like I couldn't just watch from afar, and that's why I started this donation drive to give immediate help kahit sa maliit na bagay lang po na makakaya ko. Halos $800 na ang nakalap na donasyon sa isinagawang Cebu Earthquake Victims GoFundMe page, na daan-daang pamilya na rin ang nakinabang. Sa second batch na po tayo, and currently we have raised around 35,000 pesos or 850 Canadian dollars. So with that, we were able to provide 300 pack lunches, 300 boxes of water, noodles, biscuits, and coffee. And also we even set aside funds for tents and temporary shelters. Malaki ang pasasalamat nila sa mga nagpadala ng suporta at umaasang sa pagbahagi ng fundraisers, mahimok ang iba pa sa komunidad na magbigay din ng donasyon. Ayon sa mga otoridad sa Cebu, may mahigit 8,000 aftershocks pa ang naitala matapos ang lindol noong September 30. Halos 40,000 mga kabahayan naman ang napinsala. Paula Saraza, Omni News, Markham.